Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1801. Tama, si Jackie ay nasa ika-4 na baitang Ultimate God level na ngayon. Kung makapasok siya sa isa pang 3 grado, siya ay nasa ika-7 baitang Ultimate God level. Sa tingin ko ay hindi dapat maging problema para sa kanya ang pumatay ng isang 9th grade Ultimate God level fighter ayon sa kanyang nakakabaliw na kasanayan sa pakikipaglaban. Magiging mahusay kung mapatay niya ang master ng Bloodshed Clan. Tuwang-tuwa rin si Titus. Sige, lahat, samantalahin ang pagkakataon na linangin ang iyong sarili. Gumawa ng isang pambihirang tagumpay ngayong gabi. Tumango si Jackie. Ginamit nila ang buong hapon upang lumipad ng mas malalim sa kagubatan, natatakot na mahanap sila ng mga taong Bloodshed Clan. Matapos nilang magawang maglagay ng higit na distansya sa pagitan nila at ng mga disipulo ng Bloodshed Clan, pumili si Jackie ng isang kuweba na nakatagong mabuti para sa gabi. Pagkatapos niyang sabihin iyon, lahat ay kumuha ng pangatlong baitang intermediate na mga table tasks, inilagay ang mga ito sa kanilang mga bibig, at nilamon ang mga ito. Ang mga 3rd grade intermediate pill dito ay maliwanag na naglalaman ng higit na kapangyarihan kaysa sa 3rd grade elementary pill dati. Pinuno nito ang puso ni Jackie ng pananabik. Ang mga sumunod na araw, ang daloy ng kanyang panloob na katawan ay nakatulong sa China mas mahusay na masipsip. Bagamat hindi pa siya nakapasok sa 5th grade Ultimate God level, ang kanyang cultivation level ay hindi masyadong malayo dito. Iyon ang dahilan kung bakit nagawa ni Jackie na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa isang pagtatangka pagkatapos na linangin ang kanyang sarili ng hindi hihigit sa 1 oras. Ito ay mahusay. Kahit na ang antas ng aking paglilinang ay hindi gaanong mas mataas kaysa sa kanila, ang bilis ng aking paglilinang ay palaging mas mabilis kaysa sa kanila. Sa hitsura nito, hindi dapat maging isang problema ang makapasok sa ika-7 baitang Ultimate God level. Nang maisip ni Jackie ang maraming enerhiyang natitira sa loob ng tableta na hindi pa nagagamit, lalo siyang natuwa. Lumipas ang oras. Hindi nagtagal, muling nagliwanag ang langit. Sa huli, si Jackie ang unang nakatapos ng paggamit ng isang buong tableta. Higit pa rito, hindi lang siya nakapasok sa ika-7 baitang Ultimate God level, ganap na rin siyang na-stabilize sa cultivation level na ito. Malamang na naabot na niya ang intermediate stage ng ika-7 baitang Ultimate God level, hindi bababasa. Ito ay mahusay. Naikuyom ni Jackie ang kanyang mga kamao, naramdaman ang napakalaking lakas na biglang tumaas sa kanyang katawan. Isang panloob na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ngayon ay mayroon na siyang lakas na protektahan ang kanyang sarili sa harap ng mga mandirigma ng Bloodshed Clan. Bloodshed Clan? Simula ngayon, ako, si Jackie White, ay hindi na natatakot sa iyong mga alagad na may mataas na antas ng paglilinang. Kahit na ito ay ilang pang 7 baitang Ultimate Diyos level na mga disipulo, kami ay maglalakas loob na labanan sila ng direkta. Napatingin si Jackie sa mga natitirang tao. Nililinang pa rin nila ang kanilang mga sarili, kaya naupo lang siya sa gilid at binantayan sila. Sa kabutihang palad, walang sino man ang sumalakay sa lugar sa buong gabi, at walang nakapansin sa lugar na ito. Ngayong nagawa na niya ang tagumpay, wala nang dapat ikatakot. Gayunpaman, si Jackie ay hindi na natiling walang ginagawa nang siya ay umupo. Sa halip, maingat niyang pinag-aralan ang pill remedy ng mga 3rd grade premium na table tasks. Pagkatapos ng lahat, magiging mas mahirap na matagumpay na lumikha ng mga 3rd grade premium na table tasks. Naghanda si Jackie na gumawa ng ilan sa mga mas madaling table tasks. Sa ganitong paraan, sa medyo pagsasalita, siya ay magiging isang 3rd grade premium alchemist ng mas mabilis. Ito ay mahusay. Nasa 5th grade Ultimate God level ako. Hindi nagtagal matapos simulan ni Jackie ang kanyang pananaliksik, masayang tumayo si Melody. Ito ay maliwanag na siya ay matagumpay na nakapasok sa 5th grade Ultimate God level pagkatapos gamitin ang tableta ni Jackie. Ang pagtaas ng lakas ay nagpasigla sa kanya. Kabanata 1802. Haha! Ito ay mahusay. Ako ay nasa ika-6 na baitang Ultimate God level ngayon. Maya-maya, tumayo si Alejandro, na puno ng pananabik ang kanyang ekspresyon. Kailangang sabihin na ang mga pangatlong baitang intermediate na table task ay kayamanan sa mga nasa pinakamataas na antas ng Diyos. Posibleng kahit ang Bloodshed Clan ay hindi makagawa ng ganito. Kung hindi, walang paraan na isang tao lang ang nasa soul penetrating level sa Bloodshed Clan. Si Jackie at ang iba ay nagpatuloy sa paghihintay ng halos 1 oras. Noon lamang dahan-daang nagsimulang gumawa ng kanilang mga pambihirang tagumpay sina Nash, Kenneth at ang iba pa. Tulad ni Alejandro, pumasok sila sa pang-6 na baitang Ultimate God level. Ito ay mahusay.
Mayroon kaming 5 pang-6 na baitang ultimate na manlalaban sa antas ng Diyos at isang ika-5 baitang. At saka, nasa 7th grade ultimate god level na si Jackie ngayon. Haha. Wala kaming masyadong tao, pero maganda ang fighting power namin. Hanggat ang kanilang mga elder ay hindi papasok ng magkasama at hindi tayo makaharap sa isang malaking tropa nila, hindi ito dapat maging problema. Sabi ni Kenneth na excited na expression. Mabilis silang lumabas ng kuweba. Pare, pangatlong araw na, hindi ba dapat may gagawin tayo ngayon? Sa sandaling iyon, sa ari-arian ng pamilya Levine, si Hendrik ay lumapit sa kanyang ama at tumingin kay Kay na may tame time na ekspresyon. Ama, mangyaring pumunta at hilingin sa aming Panginoon sa kuta na pag-usapan ito ng lahat. 2 araw at 2 gabi na ang lumipas. Maliwanag na ang mga tunog ng labanan mula sa kagubatan ay lubhang nabawasan. Di ba dapat gumawa na tayo ng move? Wala na siguro masyadong natira sa mga taong pumasok dito. Bukod dito, ang mga disipulo ng Bloodshed Clan ay tiyak na dumanas ng malaking pagkatalo. Ano ba ang kinakatakutan mo? Sinabi nga ng First Fortress Master na lilipat lang kami pagkatapos maghintay ng 3 o 4 na araw at binigyang diin niya na kailangan naming maghintay sa kanyang senyales. Isa lang akong elder ng isa sa 9 army. Ayokong maagrabyado ng ganyan, pero wala akong choice. Napangiti ng walang magawa si Kai. Maghintay pa tayo. Kung hindi tayo aalis ngayon, malamang bukas na natin ito gagawin. Kung tutuusin, baka dumating na ang mga taga-Pavilion Below Cloud kung hindi tayo aalis bukas. Hindi na tayo makapaghintay. Kung gagawin natin, malamang ay patay na si Helena at ang kanyang kapatid. Si Hendrik ay nasa estado ng gulat ngunit wala siyang magawa. She asterisk T. Bakit mo pinag-uusapan si Helena? Gaano kaya kaganda ang babae para patuloy kang mag-alala sa kanya sa buong araw? Galit na galit si Kai at pinandilatan ang anak. Mas mabuting linangin mo ng maayos ang iyong sarili. Hindi mo ba alam na ang mga magsasaka ay hindi maaaring makulong ng kanilang mga damdamin? Ibinuko ni Hendrik ang kanyang bibig, ngunit sa huli, nag-walk out na lang siya, na wala nang sasabihin. Pagdating niya sa isang sekta sa labas ng kuta, naghihintay na doon si Arthur at ang iba pa. Paano nangyari, young Master Hendrik? Agad namang humakbang si Arthur at nagtanong nang makitang paparating si Hendrik. Umiling si Hendrik. Hindi maganda. Sinabi sa akin ng aking ama na hintayin ang hudyat ng unang kuta master. Oh, tama. Ano ang tungkol sa iyong lolo? Sa ekspresyon mo, parang hindi rin umubra. Tumango si Arthur. Tama na yan. Walang paraan tungkol dito bagaman. Ang aking lolo ay isang matigas ang ulo na kambing at sinabi na maghintay tayo. Ah, seryoso. 3 araw na ang nakalipas. Obvious naman na humihina na ang mga ingay ng away doon. Bakit hindi pa tayo kumikilos? Sinusubukan ba nilang i-stress tayo hanggang sa mamatay? Tapos maghintay ka lang. Bakit lahat kayo ay balisa? 3 araw na lang tayong naghintay, ngayon lang lumiwanag ang langit. Posibleng hindi pa nakakabangon ang First Fortress Master. Huwag kang mag-alala. Baka makaalis na tayo pagkatapos maghintay ng isa pang 2 oras. Nagsalita si Sky sa madilim na tono, halatang hindi nasisiyahan. At saka, we're only doing it for show kahit lumipat na ang 9 armies ngayon. Naisip mo ba na talagang ibibigay ng First Fortress Master at ng iba pa ang kanilang lahat? Ibigay man natin ang lahat, matagal nang patay si Helena at ang iba pa. Napakatagal na panahon na ang lumipas, hehe. Baka kinain na ng mga halimaw ang mga bangkay nila. Chapter 1803. Anong kalokohan ang ibinubugbog mo, Sky? Susuntukin kita kapag may lumabas pang ganyang salita sa bibig mo. Si Arthur na masama na ang loob ay napakuyom ang mga kamao nang marinig ang sinabi ni Sky. Seryoso, bakit hindi ka pumunta at suntukin ang mga mandirigma mula sa Bloodshed Clan? Anong klaseng lalaki ka, iniisip mong suntukin ang isang katulad kong babae kahit hindi mo napatay ang mga kalaban mo? Lakas ng loob mo. Hindi rin inaasahan ni Sky na ganoon ang sasabihin ni Arthur sa kanya. Habang nagsasalita siya, namumula ang kanyang mga mata, at nakaramdam siya ng labis na kapigatian na muntik na siyang umiyak. Ah, itigil ang pakikipag-away. Paano ito? Pumunta tayo ngayon sa First Fortress Master at kausapin siya at tingnan kung magiging maayos ito. Mungkahi ni Hendrik pagkatapos mag-isip. Tama na yan. Ang aking lolo at ang iyong ama ay hindi nangangahas na tumayo ng mag-isa dahil natatakot silang masaktan ang unang guro ng kuta. Agad na nagningning ang mga mata ni Arthur. Pero hindi kami natatakot. Kami ay mga hamak na hipon, kaya hindi kami natatakot na masaktan ang First Fortress Master. Tara at tanungin natin siya agad. Kung papayag siya, maganda iyon. Kuya, young Master Arthur, huwag masyadong padalos-dalos. Hindi na makatingin pa si Ella.
Maaaring sasampalin ninyo ang unang guro ng kuta kung pupunta kayo at makita siyang ganito, sinubukan niyang payuhan sila. Tama si Sky. Posibleng hindi pa nagigising ang First Fortress Master. Kung pupunta kayong lahat at makita siya sa ganitong oras, baka hindi na siya kumilos ngayon dahil hindi siya nasisiyahan na lahat kayo ay gumawa ng kaguluhan, kahit na may intensyon siyang iligtas sila. Ito ay magiging isang mas malaking kawalan kung ang unang Fortress Master ay hindi nasisiyahan. Nagpalitan ng tingin sina Arthur at Henrik at itinikom ang kanilang mga bibig. Alam nilang dalawa na may sense ang sinabi ni Ella. Bilis, tingnan mo dyan. Maraming tao ang dumating. Mukhang galing sila sa Bloodshed Clan. Ngunit sa sandaling ito, tumayo ang isang maliit na mataba at nagsalita, itinuro ang harapan. Agad na napatingin ang lahat, at lahat sila ay bumaantong hininga. Sa harap nila ay talagang isang grupo ng mga tao na lumilipad. Marahil ay may mga 10,000 tao. Talagang galing sila sa Bloodshed Clan. Diyos ko, hindi man lang kami gumawa ng kaguluhan para sa kanila, at kusa silang pumunta rito. Natigilan si Henrik, at napabuntong hininga siya. Tara na. Kailangan nating mabilis na iulat ito sa lahat. Huwag mong sabihin sa akin na ang Bloodshed Clan ay nagpapasimula ng labanan. Natakot si Sky. Kung ang Bloodshed Clan ay nagnanais na lumikha ng gulo para sa kanila, kung gayon ang Nine Army ay tunay na matatalo, dahil sila ay nahuli. Dumating sila sa tamang oras. Dahil narito sila, ang unang kuta master at ang iba ay walang paraan upang maglaro ng pipi. Magnganga na lang sila ng ngipin at kumilos. Kung hindi, paano nila ipapaliwanag ang lahat sa Pavilion Below Cloud at sa iba pang puwersa mula sa Anti-Alliance Guard? Natuwa si Arthur at lumipad sa ere. Lumipad siya sa isang bell tower sa harap ng Fortress Master at pinindot niya ang sinaunang kampana ng buong lakas. Anong nangyayari? Hindi ako nag-utos na umalis. Sino ang naglakas loob na pindutin ang kampana? Nang matamlay na umiinom ng tsaa ang First Fortress Master sa kanyang silid, agad siyang napatayo nang marinig ang kampana, nagsasalita na may nalilitong ekspresyon. Kabanata 1804. Unang guro ng kuta. Naghahanda na ba tayo sa paglabas? Nang umalangaw-ngaw ang mga salita ni Austin, may ilang elder na sumugod at tumingin sa kanya. Nagdilim ang mukha niya. Hindi ako nagbigay ng utos. Hindi ko rin alam kung sino ang tumunog ng gathering bell. Tara na at tingnan natin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, pinangunahan ni Austin ang lahat, lumipad patungo sa isang parisukat. Ang mga tao mula sa iba pang mga kuta ay umakyat din sa langit pagkatapos nilang marinig ang kampana, patungo sa pinakamalaking parisukat sa harap ng pinakamalaking kuta. Mukhang may dumarating. Ito ang Bloodshed Clan. Nakita ng lahat kung ano ang nangyayari pagkatapos ng unang kuta master at ang iba pa ay dumating sa plaza. Nagdilim ang ekspresyon ng unang kuta matapos niyang makita ito. Balak niyang umalis mamaya at akayin ang mga tao na iligtas ang iba. Sa ganitong paraan, hindi na nila kailangang gumawa ng malalaking sakripisyo, at ang mga tao mula sa Pavilion Below Cloud ay malapit nang dumating. Ngunit bago pa siya makaalis, hindi niya inaasahan na ang mga tao mula sa Bloodshed Clan ay talagang pinangunahan ang mga tao sa kanilang sarili. First Fortress Master, bakit sila nandito? Ang Bloodshed Clan na ito ay seryosong minamaliit tayo. Hindi man lang kami nagtungo sa kanilang teritoryo, ngunit dumating sila sa amin. Isang matandang lalaki ang agad na nagsabi kay Austin. Tama na yan. Minamaliit nila tayo. Lumipad pa itaas si Austin sa isang iglap, mabilis na tumayo sa ere bago ang kabilang partido. Haha, matagal nang hindi nagkita, First Fortress Master Drago. Tumawa si Edward at pinandilatan si Austin. Ano ang ibig sabihin nito, Edward? Bakit mo dinala ang mga tao mo dito? Don't tell me balak mong salakayin ang Nine Army. Parang hindi ka namin na-offend lately. Pinandilatan din ni Austin ang ibang lalaki, ang kanyang aura ay kasing bangis ng iba. Bakit ako nandito? Natigilan si Edward. First Fortress Master, marunong ka talagang maglaro ng pipi. Hindi mo alam kung bakit ako nandito. Pinoprotektahan mo ang mga taong nagmula sa inabandonang mundo, tinulungan silang pumatay ng mga disipulo mula sa ating angkan. At tanungin mo ako kung bakit ako nandito. Kumunat ang noo ni Austin. Ano bang sinasabi mo? Anong mga tao mula sa inabandonang mundo? Wala akong ideya sa sinasabi mo. Ang mga tao mula sa Nine Army ay nananatili sa kanilang mga teritoryo kamakailan. Ano ang ibig mong sabihin na tinutulungan nilang patayin ang mga disipulo mula sa iyong angkan? Wala akong ideya sa sinasabi mo. Sa tingin ko dapat na lang natin silang labanan, First Fortress Master. Nakarating na sila sa pintuan namin at hindi man lang kami pinagmamasdan. Hindi na tayo dapat maghintay pa. Agad na sigaw ni Arthur habang sumisiksik sa gitna ng karamihan. Ngunit sinaman siya ng tingin ni Austin. Shut up!
sabi niya. Ang isang kabataang tulad mo ay walang lugar sa pag-uusap na ito. Kabanata 1805. Hindi nakaimik si Arthur, ngunit naisara na lamang niya ang kanyang bibig. Hehe, Austen. Marunong ka talagang umarte sa harap ko. Napatay mo na ang napakaraming alagad mula sa aming angkan, at mayroon ka pa ring lakas ng loob na tanggihan ito. Humalaklak si Edward. Kung lalaki ka, ipaglaban mo kami, sabi niya. Ang Bloodshed Clan ay hindi natatakot na labanan kayong lahat. Ngunit ang pag-atake mo sa amin mula sa mga anino ay labis na. Hindi nakaimik si Austen. Master ng Bloodshed Clan, seryosong walang basehan ang pagbibintang mo sa akin, nagmamadaling paliwanag niya. Ewan ko ba talaga sa mga taong galing sa abandonadong mundo na sinasabi mo unless may mga tao na naman tayong invade. Ilan na ba ang nakapasok? Kung wala kang sasabihin, hindi namin malalaman ang tungkol dito. May namatay ba sa iyong mga alagad? Hindi pwede. Marami bang pumasok? Napakunot ang noo ni Edward nang marinig iyon. Hindi niya akalain na maglalaro pa rin siyang tulala si Austen sa mga sandaling ito. Hindi na ito napigilan ng unang elder mula sa Bloodshed Clan. Humakbang siya pasulong at nagsalita sa marahas na tono, Austen, titigil ka na ba sa pagpapanggap? Kung hindi dahil sa iyong mga tao, mamamatay ba ang ating pangalawang baitang at pangatlong baitang mga tunay na alagad sa antas ng Diyos? Kahit na ang 5th grades ay namatay na. Dito, huminto siya at kumagit ang mga ngipin bago nagpatuloy, kung hindi kasali ang iyong mga tao, namatay kaya ang sarili kong alagad na si Simon. Si Simon ay isang tunay na master sa mga master sa clan, at siya ay nasa ika-7 baitang ultimate god level. Sa nakikita ko, may isang fortress master na nakapasok pa sa kagubatan. Hindi pwede. Nagmamadaling nagsalita si Austen, tingnan mo. Lahat ng 9 na fortress masters ng 9 army ay nandito. Maging ang ating mga elder ay naririto. Talagang hindi kami nagpadala ng anumang manlalaban. Tama na yan. Wala kaming malalaman kung hindi ka pumunta dito ngayon, Master of the Bloodshed Clan. Oh, tama. Marami na bang taong pumasok? Bakit ang dami nyo dito? Kung hindi lang maraming tao, hindi mo nakakailang ganing magtipon ng gayong hukbo. Nagsalita ang isa sa mga Fortress Masters ng 9 Army pagkatapos niyang isipin ito, ngunit hindi bale na alam namin ang tungkol sa bagay na ito. Dahil sinabi mo na may mga taong nagmula sa abandonadong mundo, hindi na natin ito pwedeng baliwalain na lang. Tama na yan. Ilan sa kanila ang nakapasok, Master of the Bloodshed Clan. Bagamat ang 9 Army ay walang salungatan sa iyo noon, kami pa rin ang puwersa ng Anti-Alliance Guard, kung tutuusin. Dahil alam natin ang tungkol dito, dapat tayong makialam sa usapin. Bagamat ayaw ni Austen na magsabi ng ganito sa ngayon, ang sitwasyon ay lumaki ng masyadong malayo. Kaya lang niyang palakasin ang sarili at kumilos ng mas maaga. Gusto lang ni Edward na manguna sa isang grupo ng mga tao para harapin sila. Akala pa niya ay hindi maglalakas loob na kalabanan sila ni Austen, ngunit hindi niya akalain na magiging ganoon katalas ang mga salita ng kausap. Saglit siyang nag-isip, mabilis na umiikot sa kanyang isipan ang kanyang mga pagmumuni-muni. Maya-maya, ngumiti na talaga siya. Haha! Parang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang mga taong sumalakay ay mula sa abandonadong mundo, ngunit hindi marami sa kanila. Ilang dosina na lang. Halos patayin na namin silang lahat dito, pero marami kaming natalo sa proseso. Akala pa namin ay nagpadala ka ng mga tao para tulungan silang patayin kami. Parang hindi pagkakaintindihan. Halos napatay mo na silang lahat. Tumalon sa sarap ang puso ni Austen. Mukhang may balak si Edward na bigyan siya ng paraan para mailigtas ang mukha niya. Napakaganda dahil may nangyaring ganito kaganda. Oo naman. Inalis ng mga tao mula sa iyong Anti-Alliance Guard ang iilan na dumating noong huling pagkakataon, at habang binabantayan namin ang Alliance Guard, hindi namin ito masyadong tinitigan. Dahil nakita namin ang ilang dosenang tao na dumating sa oras na ito, halos napatay na namin silang lahat. Sana hindi ka na makialam. Napangiti si Edward. Pagkatapos ng lahat, sila ay magderanas ng malaking pagkatalo kung sila ay tunay na lumaban sa 9 na hukbo. Higit pa rito, hindi siya nagdala ng maraming tao. Sinadya niyang patayin ang lahat sa kakahuyan bago lumapit upang harapin ang mga tao mula sa 9 Army. Dahil ilang dosenang tao pa lang at napatay mo na sila, saka tapos kalimutan mo na. Malas lang sila noon. Isang walang magawang buntong hininga ang pinakawala ni Austen. Tapos kusa siyang nagtanong, oh, right. Ngayon mo lang nabanggit na pinatay din ang alagad ng unang elder mo. At siya ay nasa ika-7 baitang ultimate god level. Totoo ba ito? Kabanata 1806. Siyempre totoo. Kung may kaunting kasinungalingan sa aking mga salita, naway saktan ako ng langit ng kidlat. Humalukip ang unang elder sa harap ng kanyang dibdib, humihingal.
Maghintay ka lang, Austin. Dahil hindi mo aaminin, sige. Pupunta tayo sa kagubatan mamaya at huhulihin ng ating mga tao ang mga taong ipinadala mo doon upang tulungan ang mga tagalabas na iyon. Pagkatapos ay ibabalik namin ang kanilang mga ulo upang harapin kayong lahat. Kung pinatay ng mga tao mo ang alagad ko, lilipulin ka ng Bloodshed Clan. Sige, dahil sinabi mo, maghihintay ako. Naikuyom ni Austin ang kanyang kamao at sinabing, Tara na, maghintay ka lang at pagsisihan mo ang lahat. Ang mga taong ipinadala mo doon ay tiyak na mamamatay sa isang kahabag-habag na kamatayan. Wala ni isa sa kanila ang makakatakas. Sa huli, ikinaway ni Edward ang kanyang kamay at inakay ang lahat na umalis. First Fortress Master, bakit hindi natin sila nilabanan ngayon lang? Nakarating na sila sa pintuan namin. Hindi sila nagdala ng ganoon karaming tao, at karamihan sa kanilang puwersang panlaban ay nasa kagubatan. Magtatagal pa rin sila ng ilang minuto kahit magmadali sila. Napakaraming tao, at may bentahe tayo sa bilang. Ito ay isang magandang pagkakataon. Pagkaalis nila, hindi napigilan ng isang matandang lalaki na humakbang pasulong at nagsalita sa First Fortress Master, maaga o huli, lalabanan natin sila. Kung hindi, kung darating ang mga tao mula sa Pavilion of Below Cloud, wala tayong paraan para ipaliwanag ang ating sarili. Anong alam mo? Oo naman, lalabanan natin sila sa madaling panahon, ngunit kailangan kong pumili ng ibang panahon para labanan sila. Maghahanap ako ng kamatayan kung lalabanan natin sila ngayon. Ngayon ko lang naramdaman ang resonance ni Edward. Siya. Parang mas malakas pa sa dati. Baka mapatay ako kung lalabanan ko siya ng matagal. Kung magkagayon ay maiiwan kang walang pinuno, at maaari tayong magdusa ng mas malaking pagkalugi. Pinandilatan ni Austin ang matanda, saka ito bumantong hininga at sinabing, ayos lang kung mamatay ako. Hindi ako takot mamatay. Nag-aalala lang ako na ang 9 Army ay magdaranas ng malaking pagkalugi kung ako ay mamatay. Ayokong makita kayong lahat na namamatay. Nagpalitan ng tingin sina Arthur at Hendrik, walang imak sa loob. Malinaw na ang unang kuta master ay natatakot na mamatay, ngunit binigyan niya ang kanyang sarili ng ganoong dahilan, na para bang siya ay ganap na matuwid. Napakawalandiya niya. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay naging makabuluhan pagkatapos na pag-isipan ito. Nilinang ni Austin ang kanyang sarili sa loob ng 70 o 80 taon bago pumasok sa antas ng pagpasok ng mga kaluluwa sa unang baitang ng may matinding kahirapan. Natural na pahalagahan ng matanda ang kanyang buhay. Ito ay magiging isang malubhang pagkawala para sa kanya. So sinasabi mo na lalabanan pa natin sila, pero ngayon lang hindi. Matapos mag-isip, nagtanong si Kai habang humahakbang pasulong. Siyempre kakalabanin natin sila. Maghintay na lang tayo ng konti, hanggang hapon man lang. Kapag ang mga tao mula sa pavilion ng Below Cloud ay malapit nang dumating, kami ay pukawin ng isang kaguluhan sa kanila. Magdadahilan lang tayo. Sabihin na lumampas sila sa kanilang mga hangganan at nagsinungaling sa amin, na mayroong higit sa 100 mga taong iyon na nagmula sa abandonadong mundo. Gagana yan. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Austin, saka mabilis na sumimangot. At saka, kakaiba talaga ang sinabi nila tungkol sa kanilang mga disipulo sa ikapitong baitang at ikalimang baitang ultimate god level na mga disipulo. Iniisip ko kung nagsisinungaling sila sa atin. Kabanata 1807. Matapos pag-isipan ito ng pinuno ng kuta ng Whittemore Fortress, nagsalita siya, sa paghusga sa kung paano nila. Nagalit habang nakaharap sa amin, hindi naman yata kasinungalingan. Ngunit kung ito ay hindi isang kasinungalingan, aling puwersa ang tumutulong sa kanila? Maliban na lang kung dumating na dito ang ibang puwersa mula sa Anti-Alliance Guard. Kung ganoon, masama kung magstay na lang tayo dito, di ba? Nagseryoso ang ekspresyon ni Austin nang marinig ito. Natahimik siya saglit bago umiling. Hindi pwede. Sa tingin ko ito ay ilang makapangyarihang casual na tagapagsanay na nagkataon na naghahanap ng kayamanan sa loob doon. Pagkatapos ay nakipagsagupaan din sila sa mga tao mula sa Bloodshed Clan at pinatay ang ilan sa kanilang pinakamakapangyarihang mandirigma. Napagkamalan lang kami ng mga tao mula sa Bloodshed Clan, iniisip na palihim kaming nagpadala ng mga tao. Kaya sila pumunta sa atin. Unang Fortress Master, ang mga ingay ng labanan na nagmumula sa kagubatan ay talagang nabawasan. 2 araw pa lang ang lumipas. Maraming ingay sa labanan noon, ngunit unti-unting nawala ang mga ito. Maraming tao mula sa inabandonang mundo ang malamang na namatay na, at iilan na lang ang natitira. Kung wala tayong gagawin, parurusahan tayo ng Pavilion Below Cloud kapag napakarami sa kanila ang mamatay. Matapos mag-isip si Hendrik, hindi niya naiwas ang humakbang pasulong. Sa tingin ko, mas mabuti kung ginamit natin ang pagkakataong salakayin ang mga tao mula sa Bloodshed Clan ngayon, na may bilang na mahigit 10,000 katao.
Kung tutuusin, marami tayong tao. Nangangailangan pa rin sila ng oras kahit na makuha nila ang kanilang mga tropa para magbigay ng backup. Dumilim ang mukha ni Austin. Alam namin kung kailan kami dapat maglunsad ng pag-atake. No need for everyone to talk about it anymore, malamig niyang sabi. Bumalik na tayo sa loob. Gayunpaman, upang maiwasan ang anumang bagay na magkamali, hayaan natin ang ilang mga tao na magbantay sa site na ito. Pagkatapos ay maaari tayong tumugon ng naaangkop. Gayon din, magpadala tayo ng ilang tao upang magbantay sa mga bundok sa pamamagitan ng mga landas na tinatahak ng mga tao ng Pavilion Below Cloud. Dadaan para makarating dito. Pagkatapos mong makitang dumarating ang mga tao nila, isumbong mo agad sa akin. Kung gayon hindi pa huli ang lahat kung aalis tayo pagkatapos. Pagkatapos ayusin ang lahat, mabilis na nagkalat ang lahat. Seryoso. Halatang halata na takot mamatay ang First Fortress Master. Pagkaalis ng lahat, dumating muli si Arthur at ang mga kabataan sa isang sekta sa labas ng kuta. Galit na galit si Arthur na namula ang mukha. Tama na yan. Ang tanging magagawa natin ngayon ay ipagdasal na mas maagang dumating ang mga taga-Pavilion Below Cloud. Kung hindi, ang mga tao sa kagubatan ay malapit ng mapuksa kung ito ay kalagkarin. Nakaramdam din ng kawalan si Ella. Bilang mga tao ng Anti-Alliance Guard, hindi niya akalain na magiging duwag at mahina sila. Oh, tama. Sabihin mo, aling puwersa ang magiging napakalakas na pumatay ng manlalaban sa ikapitong baitang Ultimate God level mula sa Bloodshed Clan. Maaari pa nilang patayin ang mga disipulo sa ika-5 baitang at iba pang mga baitang ng pinakamataas na antas ng Diyos. Talagang tinulungan nila kaming maghiganti. Matapos ang pag-iisip ng munting mataba ay hindi niya napigil ang bumulong. Don't tell me casual trainers talaga. Pero parang hindi tama. Kung mga casual trainer lang mula sa paligid, hindi sila maglalakas loob na saktan ng Bloodshed Clan. Pagkatapos ng lahat, alam ng mga casual na tagapagsanay sa malapit kung gaano kalakas ang Bloodshed Clan. Bakit sila magalit sa kanila? Kumunat din ang noo ni Hendrik. Ngunit tiyak na hindi ito mga tao mula sa 9 armies. Seryosong wala kaming pinalabas ni isang tao. Kakaiba yon. Kung hindi mga casual trainer o mga tao mula sa 9 armies, hindi ko na alam kung sino ito. Ngunit hindi alintana kung sino man iyon, mabuti na tinulungan nila kaming patayin ang ilang tao mula sa Bloodshed Clan. Tumingin din si Arthur sa kagubatan na may nalilitong ekspresyon. Sa huli, nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Hindi namin nailigtas si Miss Helena, at ang kanyang dalawang kapatid na babae ay malamang na namatay din doon. Napakawalang kwenta natin. Kabanata 1808, Bang Bang Bang. Sa sandaling ito, ang tunog ng labanan sa loob ng kagubatan ay tumatagos pa rin sa kalawakan. Ang pagkakaiba lang ay ang tunog ay hindi kasing lakas ng dati, at ang bawat larangan ng digmaan ay tiyak na nakakalat sa paligid at medyo malayo sa isa't isa. Young Master Jackie, para silang may mataas na martial level. Hehe. Sa pagkakataong ito maaari na nating ipaglaban ang ating puso hanggang sa kontento na tayo. Sa tuktok ng isang maliit na burol, habang tinitingnan ni Alejandro ang karamihan ng tao na nakikisali sa mga labanan sa ibaba, nababalot sa kanyang mukha ang pananabik. Doon, hinahabol ng isang grupo ng mga disipulo ng Bloodshed Clan ang ilang lalaki mula sa Flying Eagle Sect at maliliit na patatas mula sa ilang maliliit at hindi kilalang clans. Mayroong ilang daang mga disipulo ng Bloodshed Clan at kabilang sa kanila, mayroon talagang 2 mandirigma na umabot sa ikapitong baitang Ultimate God level. Ipaubaya mo sa akin ang 2 baitang iyon sa ikapitong baitang at pupunasan mo ang iba. Nakakurba ang bibig ni Jackie sa isang ngiti, isang tuso. Pagkatapos sa isang iglap, lumipad siya sa larangan ng digmaan kasama ang kanyang mga tauhan. F***, patay tayo. Patay na patay tayo. Isang matandang lalaki ang sumigaw at sumigaw habang sinusubukang palayasin ang kanyang kalaban, puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Damn it, napakahirap na sa wakas ay makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos, at ano ngayon? Hindi ko ma-enjoy ito ng ilang araw. Isang elder ng Flying Eagle Sect ang sumpay ng malakas, nakaramdam ng labis na panlulumo at pagkabalisa. Swoosh! Gayunpaman, sa oras na ito, isang nakakatakot na aura ng espada ang lumipad mula sa kanyang harapan at tumama sa kanya. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw at sa sumunod na sandali, isang disipulo ng Bloodshed Clan ng pangatlong baitang Ultimate God level, na nasa likod ng matandang lalaki, ang pinasabog at napatay. Nagpaikot-ikot ang matanda at napabuntong hininga. Kung ang aura ng espada na iyon ay medyo bumagal, ang disipulo ng Bloodshed Clan ay napatay na siya. Hindi man lang niya napansin kung kailan at paano pumunta sa likuran niya ang disipolo ng Bloodshed Clan na ito. Ngayong naisip niya ito, nanlamig ang kanyang gulugod. Agad siyang lumingon at tumingin sa direksyon ng aura ng espada.
Sa kanya lang namalaya na dumating na si Nash White. Ang aura ng espada ang kanyang ginagawa. Bukod dito, hindi lang si Nash ang naririto, ang Young Master at ilang elder ng White Family, pati na rin si Alejandro Cabello at ang Saintess Melody ng Supreme Clarity Sect ay narito lahat. Dumating sila para tumulong. Teka ano, hindi pwede. Si Master White talaga ay nakapatay ng isang third grade Ultimate God level fighter sa isang suntok lang. Napalunok ng laway ang matanda at agad na napansin ang chi energy sa katawan ni Nash. Ayos lang kung hindi niya ito papansinin, pero pagkatapos niya mapansin ang chi energy kay Nash, natakot siya kaya nanlaki ang mga mata niya na kasing laki ng mga platito at halos mahulog ang eyeballs niya sa eye sockets. Swoosh! Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay talagang lumipad si Jackie sa kanya at dumiretso sa matandang lalaki na nagtataglay ng lakas ng pangpitong baitang na pinakadyos na antas. Brat! How dare you charge at me like that? Haha, tiyak na hinahanap mo ang kamatayan. Hindi inaasahan ng matandang iyon na may magmadaling lumabas at susugod sa kanya sa oras na ito. Nang makita niyang dumiretso sa kanya si Jackie ay humagalpak siya ng tawa. Gayunpaman, ang kanyang ngiti sa lalong madaling panahon ay natigil, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang pahiwatig ng isang mataimtim na tingin. May mali, siguradong hindi mababa ang martial level ng brat na ito. At ang bilis niya. Bakit pakiramdam ko mas mabilis siya kaysa sa akin? Hindi nagtagal sa pagtawa ang matanda bago niya napansin na may kakaiba. Mabilis siyang nag-react subalit na ikuyom na ni Jackie ang kanyang kamao at binalot ito ng makapal na layer ng chi energy saka isinasabog ito patungo sa matanda. Isang pakiramdam ng pag-aalala ang bumalot sa loob ng matanda, gusto niyang pakilusin ang kanyang chi energy para labanan ang atake ni Jackie, ngunit huli na ang lahat. Napakabilis ni Jackie. Sa bandang huli, mabilis lamang na naikuyom ng matanda ang kanyang kamao at nabasag ang kanyang kamao laban kay Jackie, nagdarasal sa kanyang puso na ang antas ng paglilinang ni Jackie ay hindi dapat masyadong mataas. Kung hindi, ang kanyang kawalang ingat sa pagkakataong ito ay malamang na magbuwis ng kanyang buhay. Boom! Kabanata 1809. Nagbanggaan ng dalawang malalakas na kamao, at umalangaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog. Sa susunod na segundo, ang matanda ay sumabog ng ilang metro ang layo at bumagsak ng husto sa lupa, bumubula ng sariwang dugo bago niya nalanghap ang kanyang huling hininga. Ano ba? Hindi pwede. Isang suntok at ang ikapitong baitang Ultimate God level fighter ay patay na. Ganun lang. Ang matandang lalaki mula sa Flying Eagle Sect ay nabigla hanggang sa talampakan ng kanyang sapatos, nanginginig ang boses niya at ayaw maniwala ng mga mata sa nakita. Walang F***ing way. Paanong posible iyon? Ang isa pang babaeng disipulo na may pinakamataas na kapangyarihan sa antas ng Diyos sa ikapitong baitang ay labis na natakot kaya agad na pumuti ang kanyang mukha. Alam niya na sa loob ng malalim na kagubatan na ito, may ilang makapangyarihang lalaki na pumapatay sa kanilang mga tauhan. Pagkatapos ng lahat, nakatagpo nila ang mga bangkay ng mga disipulo ng Bloodshed Clan na nasa ikatlong baitang Ultimate God level ngunit hindi nila ito pinansin. Well, sila ay mga pangpitong baitang Ultimate God level fighters, bakit sila matatakot? Itinuring silang isa sa mga nangungunang mandirigma sa mga disipulo ng Bloodshed Clan. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, ang grupong ito ng mga hindi kilalang tao na dumating ay mayroon talagang ilang manlalaban na may pang-anim na baitang Ultimate God level na kapangyarihan, at ang brat na iyon ay maaari pang tapusin ang isang ikapitong baitang Ultimate God level na manlalaban sa isang suntok lamang. Tumakbo. Sa pag-iisip ng kanyang nakatatanda na pinatay ni Jackie na may kaparehong husay sa pakikipaglaban gaya niya, at gayunpaman hindi siya kalaban sa kabilang partido, sumigaw siya at sumigaw sa mga disipulong iyon ng Bloodshed Clan. Boom bang boom! Sa kasamaang palad, si Nash at ang iba pa na nagtataglay ng mataas na antas ng militar ay pinatay ang natitirang mga disipulo ng Bloodshed Clan sa ilang suntok, habang ang ibang mga tao mula sa Flying Eagle Sect at ilang maliit. Agad na nag-counterattack ang mga clans nang mapagtanto nila na ang mga talahan na yan ay lumiliko, hindi nagbibigay sa Bloodshed Clan ng anumang pagkakataon na mabuhay. Hahaha, sino ang nag-iisip sa iyo na may pagkakataon ka pang tumakas ngayon? Huli na. Nang makita ni Jackie ang babaeng sinusubukang tumakas, ngumiti siya ng walang emosyon at nag-transform sa anino at kumurap, diretsyong tumakbo sa babaeng disipulo. Swoosh swoosh swoosh. Inunat ng babae ang kanyang bilis sa limitasyon. Upang humingi ng tulong sa iba pang mga powerhouse ng Bloodshed Clan, lumipad siya sa itaas ng kagubatan habang sumisigaw, "Tulong, tulungan mo ako." Mabilis nga ang babae, pero mas mabilis si Jackie. Lumiit ang distansya ng dalawa at hindi nagtagal ay tiyak na maabyutin siya ni Jackie. Tulong! Lumingon ang babae at tumingin, ang kanyang puso ay puno ng kawalan ng pag-asa. Napakabilis ni Jackie, at malapit na niya itong maabyutin.
Pagkatapos ay pinitik ni Jackie ang kanyang palad, at ang kanyang mahalagang itim na longsword ay lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Itinurok niya ang kanyang chi energy dito at tinadtad ang aura ng espada kasama nito. Hindi. Ang babae ay sumigaw sa takot, nakaramdam siya ng banta ng kamatayan mula sa pag-atake ni Jackie. Hoy, B*****. Itigil mo na. Agad namang sumugod ang isang matandang lalaki matapos marinig ang sigaw ng babae para humingi ng tulong. Agad niyang sinigaw si Jackie nang makita niyang hinahabol ni Jackie ang babae. Ha. Oops, huli na. Tumawa si Jackie. Sa sumunod na segundo, ang pag-atake niyang iyon ay dumapo sa katawan ng babae, na nagdulot ng pagsabog. You freaking bastard. Galing ka sa 9 Army, di ba? Matagal na kitang hinahanap. Ikaw ang pumatay kay Simon Green, ang disipulo ng unang Elder, tama ba? Galit na tumingin kay Jackie ang ika-4 na Elder. Ang punk na ito ay may lakas at kapangyarihan na pugutan ng ulo ang isang ika-7 baitang Ultimate God level fighter. Sa makatuwid, malaki ang posibilidad na si Simon ay napatay din niya. Sa oras na ito, pinatay ni Nash at ng iba pa ang lahat ng natitirang mga disipulo ng Bloodshed Clan at nakolekta ang lahat ng pagnakawan. Nang makitang hindi na bumalik si Jackie sa grupo, lumipad sila para tingnan kung ano ang nangyari. Sok. Kayo ay medyo malakas, hindi ba? Medyo kakaunti ang mga mandirigma sa ika-6 na baitang dito, ha? Anong sorpresa? Tinitigan ng ika-4 na Elder si Nash at ang iba pa, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kung tama ang hula ko, dapat lahat kayo ay galing sa 9 Army. Tama. Kabanata 1810. Jackie, grabe. Ang kulubot na matandang ito ay isang 9th grade Ultimate God level fighter. Pinag-aralan ng mabuti ni Nash ang matandang nasa tapat niya, at agad na bumalot sa kanyang mga ugat ang pag-aalala nang mapansin niya ang martial level ng matanda. Mukhang nakatagpo sila sa wakas ng isang tunay na powerhouse ng Bloodshed Clan. Master White, ayos lang. Hindi man kasing taas ng martial level ni Jackie sa matanda, alam naman nating lahat na nasa ibang level ang kanyang combat prowess. Huwag kang mag-alala, baka hindi niya talaga kalaban ang kulubot na matandang ito. Si Alejandro naman ay tumawa ng walang pakialam. Kung tutuusin, si Jackie ay nasira sa maraming grado sa Ultimate God level sa isang shot. Dagdag pa niya. Naisip ni Nash ang kakayahan ni Jackie na pumatay ng isang ika-7 baitang Ultimate God level fighter ng mag-isa noong siya ay pang-4 na baitang Ultimate God level fighter. Siya ay pinakawala ng isang malaking buntong hininga ng kaluwagan, na alis ang mabigat na bato sa kanyang puso. Tama ka. First time kong maka-encounter ng ganoon kataas na martial level, kaya medyo nagulat ako. Wala kang dapat ipag-alala para sa akin at ipaubaya mo na lang sa akin ang lahat. Itay, ipaalam sa iba ang aming mga plano at pagsasaayos pati na rin ang sitwasyon dito. Hilingin sa mga tao na umalis kaagad sa lugar na ito, at hintayin ako sa kagubatan sa ibaba. Kailangan kong patayin ang matandang ito para ipaalam sa Bloodshed Clan na hindi kami mahina o nakakatakot na pusa. Ipapaalam ko sa kanila na ang pagsunod sa atin ang magiging pinakamasamang desisyon na nagawa nila. Malamig na sanggal ni Jackie. Ang kanyang nakakamatay at walang emosyong mga mata ay nakatuon sa matandang nasa harapan niya. Kahit na mas mataas ang martial level ng matanda kaysa sa kanya, tiwala pa rin si Jackie na wakasan ang buhay ng kulubot na matandang ito. Brat, ang daldal mo, di ba? Ang mga sulok ng bibig ng 4th Elder ay bahagyang kumaibot ng ilang segundo bago sinabing, sa tingin mo ba hindi ko makita kung saang martial level ka naroroon ngayon? Alam ko sa sandaling ginawa mo ang iyong paglipat ngayon lang. Isa ka lang sa ika-7 baitang inutil na punk. At gayon pa man ay nagsalita ka ng malaki, gusto mo akong patayin. Isang Diyos sa ika-9 na baitang. Mangarap ka. Maghintay. May naisip ang matanda at agad na kumunat ang noo. Hindi, maghintay ka. Naaalala ko na walang ganoong batang elite fighter sa 9 Army. At ano ang sinabi mo ngayon? Ang paghabol sa iyo ay ang pinakakatangahang galaw kailanman. Brat, sino ka ba? Nagkibit balikat si Jackie at walang pakialam na sumagot, it doesn't matter who I am. Ang pinakamahalaga ay ipapadala na kita sa impyerno. O tama, kung alam ng iyong Panginoon, ang Master of Bloods * Tiklan na ang isa sa kanyang mga elite na elder ay napatay ko rin, sigurado akong nakakatuwang panoorin ang kanyang facial expression. Si Jackie ay nakatayo sa itaas ng kakahuyan at madali siyang makita ng kalaban, gayunpaman, hindi natakot si Jackie. Dahil ang lugar na ito ay malayo sa periphery ng kagubatan, at ito ay nagpapahiwatig na ang distansya sa pagitan ng kinaroroonan niya at ang locus yung hiniling niya kay Selena at sa iba pa na magtipon ay mas maikli. Mabilis na lumipad si Nash at ang iba pa sa kakahuyan. Hahaha, brat, ang yabang ng ugali mo. Tumawa ng masama ang ika-4 na elder.
Habang nakakuyom ang kanyang kamao, isang makapal na layer ng chi energy ang lumabas sa kanyang kamao, sa loob ng isang segundo, lumitaw siya sa harap ni Jackie at pinasabog siya ng kamao. Humph! Sa pagharap sa napakabilis na pag-atake ng matanda, hinigpitin din ni Jackie ang kanyang kamao at mabilis na pinakilos si Chi patungo dito. Wala pang kalahating segundo, binalot ng makapal na layer ng chi energy ang kanyang kamao, at pinasabog niya ang kamao ng matanda. Boom! Isang napakalaking pagsabog ang tumunog, at sa pagkabigla ng ikaapat na elder, ang napakalakas na puwersa mula sa kamao ni Jackie ay hinaipan siya ilang metro ang layo. 2 segundo lang ang nagawa niyang hawakan ang kamao ni Jackie. Ano ba? Imposible! Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.